Walo si Loida sa 14 na magkakapatid. Bagamat malaki ang kinagisnang pamilya, hindi naman nakaramdam ng kakulangan sa pagmamahal si Loida. Asthmatic ako. So that is why nakita ko talaga yung attention ng mga magulang ko that they would provide my needs. So that is why nagiging reason din kung bakit ang aking mga siblings ay nagkakaroon ng jealousy sa akin. Subalit sa kabila nito, hindi mapigilan ni Loida na makadama ng matinding pag-uusig nang siya'y ikasal dahil sa maagang pagbubuntis. Lalo pang nagpabigat sa kanyang kalooban ang paulit-ulit na pambababae ng kanyang asawa na nagtulak sa kanya upang tangkain na wakasan ang kanyang sariling buhay. Nagbabarkada siya, umuwi na ng gabi, alam ko din na meron siyang mga ibang karelasyon. Feeling ko parang insignificant ako sa kanya. So syempre napapagod ka din doon sa paulit-ulit na ginagawa niya. Kasi may nakita akong mga receipts basta may nakita lang ako ng mga evidence. At gusto ko na talaga magpakamatay, parang I had enough sa kanya. So nagkulong ako sa kwarto, dala-dala ko rin yung knife. And I was about to magpakamatay na. Iyak ako ng iyak, pero yung anak kong panganay, umakyat pala sa likod ng kwarto namin. Nakita ko siya. So that was the time na na-realize ko na kailangan kong i-sacrifice yung aking emotions, yung sarili ko, para sa aking mga anak. And that time also, ay nakakita ako ng isang truck sa gilid ng room sa pintuan. Binasa ko yon. Matthew 11 verse 28, sabi doon, "Lumapit ka, kayong napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan." That was the time na talagang pagod na ako. Tapos sabi doon na, patalangin mo yung panalangin na ito. So yung pinanalangin ko yon, and naibsan naman yung aking damdamin, yung galit ko. Kalaunay na imbitahan ng isang pastor si Loida sa isang Bible study. Lingid sa kanyang kaalaman na ito pala ang magbabago sa kanyang buhay. Minsan kasi may mga katanungan ako, "Lord, bakit ang bait ko naman? Bakit ako well love ako, pero bakit nangyayari yung mga bagay na yun?" Tapos na-realize ko na may planong Panginoong Diyos sa akin that I will be able to understand people, same women na kagaya ko na nag-suffer. So yun ang ginagamit ko ngayon. I could just strengthen the lives of other women dahil sa mga nangyari. So simula noon, inalagaan nila ako sa Bible study na yon. At then doon ako nag-start din na mag-seek ng kanyang salita. Bagamat nanatili sa piling ng mister, inilaan ni Loida ang oras na lalong makilala ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Hanggang sa isang panaginip ang labis na gumambala kay Loida. One night na naginip nga ako na may anak daw yung husband ko. Siyempre umiyak talaga ako. Nung una, hindi naman niya inamin. One time, may tumawag sa bahay. Narinig ko lang yung iyak ng bata. Baka yun ang anak niya. So, kinonfront ko siya. And umamin na siya, second time. Umamin siya na meron siyang anak. So, hindi ko rin maintindihan ang aking sarili kung bakit wala akong galit. Wala akong pagsiselos. At parang in-embrace ko yung bata na. Nagtungo sa ibang bansa ang kabit ng kanyang mister at kinupkup ni Loida ang anak nito sa loob ng halos 8 taon at itinuring na itong sarili niyang anak. Ito rin ang naging susi upang maipanalangin ni Loida ang ina ng bata at dahilan upang makilala ito sa Panginoon. Ayun, nung humingi siya ng tawad ay nag-iyakan kami. And then, pinagpipray ko siya lagi ever since nalaman ko, pinagpipray ko siya lagi na God would provide or send someone sa kanya na may magmamahal sa kanya ng tunay. Eventually, nagkaroon din siya ng family sa States. Yung anak ng husband ko sa kanya ay kinuha rin nila papunta sa States. Nakita ko rin yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Yun lang talaga yung reason kung bakit ko siya napatawan kaagad.
Sa kabila ng makabuluhang tagpong iyon sa pagitan ni Loida at ng babae, isang trahedya naman ang nagpabago sa buhay ng kanyang mister. Himala siyang nakaligtas mula sa tiyak na kamatayan nang mabangga ang van na sinasakyan nila kung saan namatay ang 3 ibang kasama nito. Naging daan ito upang tuluyang isuko ng mister ni Loida ang kanyang buhay sa Panginoon at magpagamit sa kanyang gawain. And during that time, humingi siya ng tawad sa akin sa lahat ng mga ginawa niya. Simula. Nag-iyakan kami ng anak ko, pati siya. Eventually, sumasama na sa church. Kasi dati sumasama lang sa church, pero wala yung puso talaga. Nagbago rin siya sa kanyang pananaw when it comes to family. At he needs to be around kahit malalaki na yung mga bata. Pero kagandahan doon, yung mga bata walang galit sa kanya. Ngayon ay patuloy na naglilingkod si Loida at kanyang mister sa kanilang simbahan. Abala din sila sa kanilang negosyo bilang exporter ng uling sa Turkey. Ang dalawa naman sa kanilang mga anak ay nasa ibang bansa na at lahat ay aktibong naglilingkod din sa gawain ng Diyos. Hindi na ako yung nabubuhay, kundi ang Panginoong Diyos na nasa akin. May kalayaan to be able to understand others sa kanilang mga sitwasyon. And to love them also sa kanilang mga kahinaan. Wow, kung tingnan mo yung buhay nila, Alex, na parang in the worldly point of view, iisipin mo, wala nang pag-asa itong marriage na to. Hindi lang nangangaliwa yung asawa, kundi may anak pa sa iba, di ba? So you would think, wala na ito. But you know, when you surrender your worries, your marriage to the Lord, He can do the impossible. He can mend your marriage and make it new. Tingnan mo, now they are serving as a family sa church, di ba? Alam mo, talagang masalimuot yung kwento eh. Oo. Di ba? Una sa lahat, pwede mong itanong, why does God allow sufferings for the righteous? Di ba? Wala naman siyang kasalanan. Yung pala, pinakikita dito ni God na pwedeng mangyari sa'yo na wala ka namang kasalanan, yet people whom you trust, especially close to you, pamilya mo, asawa mo, parang they betray your trust and God expects you to continue to be good to them and just to trust God that everything will go well in the coming days or better tomorrow, di ba? Sinasabi po rito, mga kaibigan, pwede po kayo makarelate anuman po ang inyong sitwasyon sa kasalukuyan, alam po yan ni Lord. And if you will seek God, kasi sabi nga niya doon, sinisik lang niya si God. If you seek God, and the word says, if you seek God with all your heart, matatagpuan mo si God. Na yung hinahanap mo palang sagot, kapayapaan, ang hinahanap mong kagalakan, sa kabila ng mga nagaganap sa iyong paligid, God will encounter you. So right now, mananalangin po ako. Ano man ang iyong kalagayan sa buhay, let's seek God. Amang Banal, marami po salamat. Napakabuti po ninyo, Diyos. Tunay that you are in control. Lord, sa sandaling ito, Panginoon, nakikita ko na hindi po namin kaya, Lord God, kontrolin ang mga sitwasyon na nagaganap sa amin, Panginoon. Minsan may nagaganap na trahedya, hindi po namin alam kung bakit. Pero Lord, nagtitiwala kami sa iyo na alam mo lahat ito at meron kang plano sa aming buhay. Kaya, Panginoon, nagpapasya po ako. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Pinapasa kamay mo na lang. Lord, ikaw na po ang bahala sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Sa mga taong nagkanulo sa akin, Panginoon. Lord, kayo po ang mangusap sa kanila. Pero para sa akin, Panginoon, I will seek you. And now I decide to surrender myself to you. I ask you to come into my heart, Lord. Tulungan niyo ako matanggap lahat ng ito. Sa iyong gabay, sa iyong tulong, Lord God, I now decide to make you my Lord and Savior. I accept you now. In Jesus' name, Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas.
Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. If you are going through a struggle, trial, or even when you're in a situation that seems to be out of control, you can turn to God. The Bible says God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. He is the same God that fed the 5,000 people with 5 loaves of bread and fish and healed the sick. Present your cares to Jesus by calling the 24/7 Prayer Center. Our trained prayer counselors will join you in lifting your concerns to God in prayer. They will also give you godly advice from the Word of God. The number is on your screen. Kung kayo naman ay naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa, pwede kayo makipag-ugnayan sa mga trained prayer counselor gamit ang Facebook Messenger. Gamitin lamang ang keywords The 700 Club Asia. Maging updated naman sa mga kaganapan sa CBN Asia by following us on our social media accounts on Facebook, Instagram, and X, formerly Twitter, by typing the keywords The 700 Club Asia. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pang itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ilo. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Sa gitna ng pandemya, hinarap ni Marinel ang sabay-sabay na pagsubok. Naospital ang kanyang ama nang dahil sa asthma at kinailangan dalhin sa intensive care. At si Marinel na isang freelance bookkeeper nawalan ng trabaho dahil nagsarado ang mga kliyente niya. Automatic si Papa na PUI. Dahil COVID tapos respiratory illness pa. So, wala talaga akong pera. Pagkain namin, iniisip ko pa kung saan ko kukunin. Tapos biglang may hospital bills pa kami. 2017 pa na-diagnose si Marinel na may depresyon. At dahil sa sabay-sabay na problema, unti-unti itong bumalik. I am thinking of ways para matapos na. Niisip ko may kutsilyo sa bahay. I am back dun sa bangungot na naranasan ko way back in 2017. I was back and I need help. Walang matakbuhan, nakita niya ang isang post sa Facebook ng 700 Club Asia Prayer Center. Sinubukan ni Marinel ang Skype chat na nakita niya. Naka-receive ako ng tawag doon sa prayer counselor. So, nung kausap ko siya, hindi ko alam kung ano sinabi ko sa kanya. Magulo-magulo yung isip ko. Sinabi niya sa akin na God loves you. Hindi ka nag-iisa sa mga struggles mo. Merong si God lagi magpapadala sa'yo ng tao na natutulong sa'yo. Laging nandyan si God para sa'yo. Yun lang yung tumatak talaga sa yun lang ang natandaan ko. Dahil sa mga salitang iyon, naranasan ni Marinel ang pag-ibig ng Diyos at nagbigay sa kanya ng lakas upang huwag sumuko sa buhay. Kahit na anong dilim, nandun si God.
magpapadala siya ng tao, magpapadala siya ng bagay para makatulong sa'yo. May isa akong pinsan na nagbigay ng kalahating sako ng bigas sa amin. Nung panahon na nasa ospital ang tatay ko, yung mga pinsan ko nagbigay sa akin kahit wala din silang pera, nagbigay sila sa akin. Yung love ni God, hindi kanya pababayaan kahit anong mangyari. So bakit ako matatakot? At hindi dito natapos ang himala ng Diyos. Ang tatay ko, okay na. Malakas na siya. Meron na akong trabaho ngayon na parang call center din. You know, I hope sana, no, for the people who are watching, na pag mabigat ang problema, kahit hindi mabigat ang problema nila, agad-agad the first step is idulog nila sa Panginoon. Tulad ni Marinel, di ba, she's carrying her own burdens to the point na hindi na niya kaya, nadidepress na siya, she wants to take her own life. Bakit natin pinipilit na tayo pa ang magkikarry ng burden natin? When God is there, He will carry it for us. Alam mo kasi minsan, ang mga tao, hindi sila aware sa presence ni God. Yes. So, tinatanong nila, Lord, ang dami naman tao dyan, bakit ako pa? Pero sa totoo lang, kailangan natin ng Diyos. May kanta nga yan People need the Lord. Kailangan po natin ng Diyos. Hindi po ang Diyos ang may gawa ng mga nangyayari sa buhay nyo. Pero, ang kaaway nandyan at si Lord ang lalaban para sa iyo. But the first thing that you have to do is to turn to God, ibigay mo lahat ng kabigatan mo. So, just receive the prayer that we will be doing for you. Panginoon, marami pong salamat sa lahat po ng mga nanonood ngayon na Lord, sila po'y nakararanas ng matinding mga pagsubok. Hindi nila maunawaan ang mga trahedya at mga bagay-bagay na nagaganap sa kanila. At iniisip nila, Panginoon, ang Diyos ay kinalimutan sila o Diyos ang may dahilan ba't sila nahihirapan. Lord, I pray that you would open their eyes that you are a good God at kailangan lamang, Panginoon, ay lumuhod sila at tumawag sa iyo sapagkat kayo po ang nangako, call unto me and I will show you great and mighty things. Ngayon sa sandaling ito, dinideklara ko that the healing of God is upon you right now. Kapatid, matindi ang sinapit mo. Hindi ka makapagpatawad kaya lalong nagiging komplikado ang buhay mo. The Lord is now speaking to you. Magpatawad ka para ang blessing ni God ay pumasok sa iyo. Somebody who is in the hospital dahil siya ay napilayan at naopera ang kanyang tuhod at the Lord is hearing your prayers right now. Magaling ka na. Somebody who has cancer. Hallelujah. Pero yung cancer mo, nagamot ka. Ang sabi ng doktor, magaling ka na. Pero ang sabi pa rin ng doktor, hindi ka pa rin magaling sapagkat kailangan may ilang taon pa bago mapaliwanag na talagang magaling ka na. Sa totoo lang, the Lord has healed you already. Panghawakan mo yan. Pag ang Diyos ay nagpagaling, hindi ito inuulit. Hallelujah. Manampalataya ka sa Kanya. Kapatid, magulo ang iyong pamilya. Paano namang hindi gugulo? Ikaw mismo nangunguna ng kaguluhan sa pagkakampihan ng inyong mga kapatid. So, ang gawin mo ngayon, humingi ka ng tulong sa Diyos. Kasi ikaw ang nakakilala sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa Diyos na ikaw ang gawin ng Diyos na siyang tagapamagitan. Huwag ka sumali. Because you are the light of God. At ganun din, merong isang tao, meron siyang sugat. Akala ko nga, sugat sa physical. But the Lord is showing me right now na ang sugat na ito ay sa puso. Somebody has betrayed you. I don't know if it is your husband, but a close friend of you na nagtiwala ka, binigay mo lahat, kulang na lang para kang in-scam. Ipasa Diyos mo yan because ang sabi ng Diyos, lahat ng ninakaw sa iyo, it's a test, pagsubok, lahat ng ninakaw sa iyo ng kaaway, ibabalik sa iyo ng Diyos kung nananatili kang tapat sa Kanya in Jesus' name. Amen. There are people who are watching right now, Alex, who are depressed, like Marinel, na feeling mo na talagang dead end na. There's no hope. That is the lie of the enemy. We cast whatever the enemy has said, na binulong niya
away in the name of Jesus. And we pray that you will receive God's truth, which is God loves you. He loves you so much. While we were yet sinners, He died for us. And God wants to free you from that depression. So just cling on to God. Focus your eyes on Jesus, not on the things around you, but on Him alone. And He will pull you out of that pit, and He will give you a new beginning, new hope that is focused on Him. Thank you, Lord. There are also people who are watching right now. There's a person who's awaiting a kidney transplant. Natatakot ka. And also your donor, natatakot to undergo the operation. We pray that the peace of the Lord be upon both of you. Thank you, Lord. We pray and declare this will be a successful kidney transplant operation. You will be given a second lease in life. Live that life for the Lord. Dedicate your life to the Lord. There is also a husband right now. You know, the Lord has been speaking to you, but you've been ignoring it. The Lord is telling you to stop that adulterous relationship. And the Lord, He will be the one. You can't cut this relationship on your own, but the Lord will be the one to remove that desire in your heart for that adulterous relationship. Go back to your wife. Seek her forgiveness, and you know the Lord will restore your marriage. Thank you, Lord God. There's also a child who is in the hospital right now. The parents are so worried. God wants to give you His assurance that He will heal your child. Your child shall live. Thank you, oh God. Please, Lord, extend that peace and that healing touch on that child right now in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus Christ. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Ang pinaka-worst talaga na nangyari noon, yung time na muntik na niyang mapatay yung mama namin. Ganito kadalasan ang sitwasyon noon sa tahanan ng pamilya ni Elmer sa tuwing umuuwing lasing ang kanyang amain. Sinabi ko talaga sa sarili ko kung sakaling ako magkaroon ng pamilya, taglang hindi talaga ako susunod sa yapak ng aking stepfather. Lalo pang nagpabigat sa pasanin ni Elmer ang kahirapan. Umaasa lamang sa pensyon ng yumaong ama ang kanilang pamilya, samantalang walang permanenteng trabaho ang amain. Para matugunan ang iba nilang pangangailangan, dumidiskarte silang magkakapatid kapag walang pasok sa eskwela. Sa gitna ng kanilang pagtitiis, nakakilala sa Panginoon ang bunsong kapatid ni Elmer at ibinahagi ng pastor ang salita ng Diyos sa kanilang amain. Nagbunga ang salita ng Diyos sa buhay ng amain. Nakita nila ang pagbabago nito kaya't naengganyo ang pamilya ni Elmer na dumalo na rin sa Kristiyanong simbahan. Naging aktibo si Elmer sa mga gawain ng Panginoon at naging bahagi ng music ministry. Subalit dumating ang panahon na siya ay nahulog sa tukso. Nabuntis niya ang naging live-in partner. Ngunit nang malaman ni Elmer na may ibang lalaki ang kinakasama, agad niya itong hiniwalayan. Kinonfirm na talagang medyo masakit sa puso ko, masakit sa dibdib ko dahil siyempre mahal ko rin siya eh. Yun lang pakiusap ko sa kanya na huwag niya lang
pagkait yung anak ko. Lumuwas siya ng Maynila at nagtrabaho sa manpower services business ng kanyang kapatid at bayaw. Subalit, sila ay nadamay sa isang setup na anomalya at idinemanda ng business partner. So, nung time na yon, talagang question ko si Lord na, Lord, bakit ganito? Na lumayo ako doon sa Jensan, pumunta ako dito, at pagdating ko dito, sobra masakla pa yung nangyari sa akin doon. Sa kabila ng kabigatang dinadala, isang payo mula sa pastor ang nagpagaan sa kanyang pasanin. Sabi niya sa amin, kung gaano daw kalaki daw ang problema, pagsubok na ibinigay daw ni Lord daw sa akin, ganon din daw kalaki ang blessing na ibibigay sa amin. Talagang hindi ko makakalimutan yon dahil yun yung nagpapalakas ng spiritual life ko noon. Pagkatapos ng tagpong iyon, nagtrabaho si Elmer sa isang kontraktor hanggang siya ay napagkatiwalaan ng isang negosyante na mamahala ng construction business nito. Sa pakikipagtulungan niya sa mga katrabaho, unti-unting lumago ang kumpanya. Kalaunan ay nagdesisyon si Elmer na magsimula ng sariling construction firm, ang Eljake Builders. Doon na nagsimula yung blessing na hindi mo ini-expect na talagang ba't ganito yung tudong bigay na blessing. Bukod dito, nagtatrabaho rin siya bilang operations manager sa 6 na construction businesses sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito ay natulungan niyang magkaroon ng trabaho ang kanyang mga kamag-anak at dating kaklase. Ang ilan sa kanilang mga kamag-anak ay mayroon na ring negosyo. Kasama ngayon ni Elmer ang pamilya sa pagpapatakbo ng kanilang bagong negosyo, ang Mjake Aqua Wave Resort. Dito ay nagsasagawa sila ng Bible study at Sunday service para sa mga empleyado at kanilang pamilya. Si Elmer at ang mga kaibigan niyang pastor ay nagbabahagi ngayon ng salita ng Diyos sa isang Kristiyanong simbahan na kanilang sinimulan noong 2019. Nung nagkaroon kami ng business, ay ibang-iba na talaga. Ang dating isang beses ka kumain, nung time na yon meron pang midnight snack. Nung dati wala kaming bahay kasi nasa squatter lang kami. Ngayon, sa awa ng Diyos, binigyan ako ng 4 na malalaking bahay. Laging tinatanong ko kay Lord na, Lord, bakit ganito? Bakit ganun na lang talaga yung pagmamahal mo sa akin? The Lord will never allow us to be lost. Because of the sacrifice that Jesus made on the cross, our lives have gained order and direction. If before we were constantly wondering and did not know where we were going, now we are on the right path towards the kind of life that seeks to accomplish God's good, pleasing, and perfect will. Ganito po tayo iniingatan ng Diyos. Ayon sa awit ni Haring David, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya ay tutulong. Psalms 37 verses 23 to 24. Huwag palampasing bukas ang panibagong episode na tiyak na maghahatid ng kaligtasan, pagbabago at biyaya sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Yesus ang ating sandigan. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless you. Bye-bye. Anak ng pastor na tutong mag-drugs. Babaeng napilitan sa isang kasalan. Magtatagal kaya ang pagsasama? Sino nga ba sila at ano ang kanilang kahihinatnan? Malalaman ba nila ang tunay na pagkakakilanlan?